Pagkatapos noon ay tumayo na doon si Lee at sinabi na lumapit na sila sa kanya dahil meron siyang itatanong kay Xiao. Habang tinatanong nito kung ano yun ay kita doon na hinahawakan ni Feng Hao ang kanyang mukha dahil binawian ito ng suntok ni Xiao. Tinanong ng ating bida na meron ba siyang kilala na makakatulong sa kanila para makabuo siya ng isang team. Gusto daw kasi nitong gumawa ng isang accelerated temporal soldiers para merong puwersa ang kanilang club. Nung dumating ang gabi ay lumipat na muna ang ating storya sa isang club na merong pangalang Navo at makikita natin doon na merong nag-uusap-usap sa labas nito. Sinabi ng lalaking naka-brown na si Mr. Leo sa kanyang mga kasama na kung gusto nila ay patakbuhan nila ng mabilis ang bago niyang kotse papunta sa susunod nilang pupuntahan. Tinanong naman siya ng kasama niyang babae kung sigurado ba siya doon dahil kanina pa daw sila umiinom. Hinawakan naman nito ang baywang ng babae at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil okay pa rin naman daw siya. Patuloy lang ang mga ito sa kanilang usapan pero bigla na lang napalingon sa likod si Liu at sinabi na meron siyang naamoy na mabaho. Nakita niya doon ang isang empleyado ng club na merong hawak na mga basura patungo sa kanila. Nung nandoon na ito sa kanilang harapan ay agad itong yumuko at sinabi sa grupo na makikadan lang siya doon. Galit namang sinabi sa kanya ng lalaki na umikot siya sa likod dahil nakakadiri daw ang amoy nito. Pumikit naman ang lalaki dahil makikiusap sana ulit ito sa kanila pero narinig nito na sinabi ng babae niyang kasama kay Leo na padaanin na lang nila yun para tapos na. Dahil doon ay nagpasalamat siya sa lahat ng nandoon at dumaan na rin agad. Pero, tinamaan ito ng kanyang dala ang babae sa puwet kaya napalingon ito sa kanya at napasigaw. Tinuro nito ang lalaki at sinabi kay Mr. Liu na minolestya daw siya nito. Dahil doon ay hinawakan agad ni Liu ang lalaki sa kanyang leeg kaya natapon nito ang dala nitong mga basura. Dinuro niya ang mukha nito at tinanong kung hindi daw ba siya nito kilala. Dahil hindi talaga siya kilala ng lalaki ay tinignan siya nito ng mabuti at sinabi na hindi nga siya nito kilala. Dahil doon ay nainis sa kanya si Liu kaya hinbat niya ang lalaki at pinagmumura. Pagkatapos noon ay tumulong din sa kanya ang kanyang mga kasama at sabay-sabay nilang ginulpi ang lalaki. Lumabas ang may-ari ng club para habulin si Mr. Leo dahil meron itong nakalimutan pero nagulat itong nung nakita niya na meron silang kaaway kaya tinanong nito kung ano ang problema. Sinabi nito kay Gao na kinailangan daw nilang turuan ng leksyon ang kanyang empleyado dahil binastos daw nito ang kanyang girlfriend. Sinigawan naman nito si Weilen Wang at tinanong kung ano ang kanyang iniisip at bakit naman niya yun ginawa sa pinakamalaki nilang customer. Galit nitong sinabi na naawa lang ito sa kanya dati dahil wala siyang pamilya nung bata pa siya kaya pinagtrabaho niya ito doon. Tuminggan ito kay Liu at sinabi na dahil sa ginawa ng kanyang empleyado ay bibigyan na lang niya ito ng malaking discount sa susunod niyang punta doon. Nagulat naman ang may-ari na si Gao nung sinabi sa kanya ng lalaki na kung yun lang ang kanyang gagawin ay hindi na sila babalik doon ng kanyang mga kaibigan. Dahil doon ay tinawag nito si Weilen at sinabing lumuhad siya doon at humingi ng tawad sa lahat ng binastos niya. Hindi naman ito kumilos agad sa kanyang pwesto kaya sinabi ng may-ari na pag hindi niya ginawa yun ay tatanggalin na siya nito sa trabaho. Nagulat naman si Gao nung nakita nila na pumulot ng bote ang lalaki kaya tinanong nito kung meron ba siyang gagawing masama. Hindi naman ito umalis sa kanyang pwesto pero nagulat ang lahat nung nakita nilang hinampas nito ang sarili niyang ulo. Pagkatapos noon ay tumingin ito ng seryoso sa grupo nila Liu at nanghingi ng tawad kung anuman ang sa tingin nila ang kanyang ginawa. Dahil hindi agad nakasagot sa kanya ang mga ito ay bigla na lang ulit nitong pinalo ang kanyang ulo. Nanghingi ulit ito ng tawad dahil sa kanyang mga ginawa pero makikita natin hindi alam ng lalaki kung ano ang sasabihin. Pupulat pa sana ito ng isa pang bote pero bigla na lang siyang sinigawan ni Liu at sinabing tama na. Sinabi nito na hindi na niya yun kailangang gawin ulit dahil pinapatawad na niya ito. Bago umalis ang kanilang grupo ay sinabi nito sa kanyang boss na ayaw na daw nilang makita ang lalaking yun doon pag pupunta sila dahil meron daw ata itong sira sa ulo. Sa kabilang kanto, makikita natin na meron palang nanunood sa mga nangyayari at sinasabi ng isa sa kanila na iyon ang kanyang nirerekomenda. Ang mga yun pala ay sina Feng Hao at Xiao at sinabi nila na bago ang lahat, kailangan muna nila itong suriin ng maayos.
Pero, hindi naman daw agad-agad dahil kakagaling lang nito sa bugbog kaya ilabas daw muna nila ito para pakainin. Sa isang restaurant, makikita natin na todo lamon doon si Waylon habang nakatingin lang sa kanya ang dalawa. Nung natapos na ito at mukhang busog na ay sinabi nito sa dalawa na wala siyang pera at hindi rin siya interesado sa mga lalaki. Kaya, tinanong nito kung ano daw ang kailangan nilang dalawa sa kanya. Bigla namang nagsalita si Xiao at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya dahil ang alam nito ay siya daw ang pinakamagaling na apprentice ni Song. Paano daw siya napunta sa isang lugar na ganun at nagtatrabaho na lang kung saan-saan? Hindi naman makapaniwala doon si Waylon at sinabing kilala din pala nila ang kanyang master na si Song. Tinanong ni Xiao kung ano ang nangyari sa kanya dahil ang sabi daw sa kanya ni Song ay sobrang talentado daw nito sa boxing. Nagulat ang dalawa dahil sinabi nito na meron daw siyang sinabing hindi maganda at pinagmulan yon ng gulo para sa kanyang master. Kinuwento nito na maagang nawala ang kanyang pamilya at lagi siyang binubuli ng mga bata sa kanilang village. Pero, nalaman niya na lang ng isang araw na mas mahina sa kanya ang lahat ng nangloloko sa kanya. Kaya simula noon ay lagi na lang siyang napapaaway dahil iniisip niya na wala ng bully kung bubugbugin niya ang lahat. Isang araw, bigla na lang napadaan sa kanilang village ang kanyang master na si Song at yun daw ang una nilang pagkikita. Doon daw niya nalaman na kahit wala siyang pamilya at lagi siyang nakikipag-away ay meron pa rin siyang patutunguhan. Simula noon, kinupkup na siya ni Master Song at pinangarap nito ang maging WBA champion si Waylon. Hindi lang daw yun ang tinuro sa kanya ng kanyang master dahil inaral din daw nila kung paano mag-isip ng mabuti dahil ganun daw ang ugali ng isang kampiyon. Nung tumanda na siya ng tumanda ay ginamit daw ni Song ang lahat ng kanyang koneksyon para mabigyan lagi ng laban si Waylon para lumaki ang kanyang pangalan. Kaso, bigla na lang daw nagkaroon ng issue dahil merong nagkalat na ginagamit daw ng kanyang master ang mga batang walang pamilya para pagsamantalahan at gawing mga boxer. Sakto naman daw ito sa kanyang laban kaya nung nag-press conference sila ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at sinabi ang kanyang iniisip sa mga reporter. Hindi daw siya nag-isip ng mabuti at ginamit ang hindi magagandang salita kaya sa huli ay isa pa rin talaga siyang walang utak na palaaway na lalaki. Dahil medyo naintindihan na nila ang kanyang kwento ay sinabi ni Xiao na wala naman palang nagpaalis sa kanya at kusa lang niya itong ginawa. Sinabi naman ni Waylon na tama yun dahil wala naman na siyang magagawa dahil hindi daw siya karapat-dapat maging estudyante ng kanyang master. Hindi naman nagsalita doon si Feng Hao dahil nakatingin lang ito sa lalaki at seryosong nakikinig at inisip na halos parehas sila ng ugali. Bigla naman siyang tinanong ni Xiao kung meron ba siyang plano sa kanyang hinaharap. Yumuko doon si Waylon at sinabi na wala siyang pinag-aralan at koneksyon kaya ang gusto lang niya ay makakaroon ng pera para sa pang-araw-araw niya. Dahil doon ay bigla na lang tumayo ang dalawa at sinabi na kung busog na siya ay sumunod na ito sa kanila. Meron daw silang trabaho para sa kanya na hinding-hindi niya pagsisisihan. Pagdating sa harap ng isang dalampasigan ay sinabi nila na bago yun ay kailangan muna nilang makita kung ano talaga ang kaya ng lalaki. Hindi naman alam ni Waylon ang nangyayari kaya tinanong nito ang dalawa kung seryoso ba sila na gusto siya nilang kalabanin. Hindi naman ito sinagot nila Xiao at sinabi lang na dahil estudyante siya dati ni Song ay bibigyan siya nito ng 10 segundo. Pag natapos daw ang 10 seconds na nakatayo pa rin siya ay magkakaroon siya ng isang reward. Habang nagbibilang pababa mula sa 10 ay bigla na lang siyang sinugod ni Feng Hao. Makikita natin na nakakaiwas naman ito kahit papaano pero nagulat ito nung bigla na lang sumulpot ang kanyang kalaban sa taas. Dahil doon ay hindi na niya naiwasan ang siko ni Feng kaya tumama ito ng solid sa kanyang likod. Nung napahigi ito sa lapag ay inisip nito na sobra ang bilis ng kanyang kalaban at kung paano kaya niya naabot ang ganong bilis. Tumayo sa kanyang harapan ang dalawa at sinabi na medyo hilaw pa daw ito pero pwede naman nila itong sanayin. Dahil doon ay dahan-dahan itong tumayo at tinanong kung sino ba talaga sila at saan sila galing. Sinabi sa kanya ni Xiao na hindi sila nandoon para tuparin ang kanyang pangarap ng maging boxing champion. Kaya daw nilang ibigay sa kanya ang mas magandang pangbuhay doon pero kailangan niya munang pumili. Pwede daw niyang ituloy ang pangarap niya ng mag-isa o pwede siyang sumali sa kanilang team at tuluyan ang itapon ang luma niyang buhay sa nakaraan.
Mabilis nang lumipas ang ilang araw at makikita natin na merong dumadating na kotse at bus sa isang malaking lugar. Makikita doon ang 12 tao at tinatanong ng mga ito kung bakit kaya sila dinala doon ng kumausap sa kanila. Sinabi naman ng isa na hindi nila alam kung ano ang rason pero ang alam lang nila ay ni-recruit sila doon. Ngumiti naman ang isa doon at sinabi na baka magiging personal bodyguard sila ng isang mayamang pamilya at ayon daw sa kanyang mga narinig ay tatayo lang sila buong araw at ang bayad doon ay sobrang laki. Nagulat naman ito nung bigla na lang may humawak sa kanya sa likod at tinawag siya ng malakas. Ang lalaking yun pala ay si Waylon at sinabi nito sa nagbibirong lalaki na kung hindi niya ito seseryosohin ay pwede na siyang umalis. Magrereklamo sana ang lalaki sa kanyang sinabi pero nung nakita nito si Waylon ay sinabi na lang niya na magiging seryoso na siya. Dahil doon ay umalis na ito at bumalik na sa sulok kung saan siya nakaupo. Inisip ng lalaki na magagalit sana siya kay Waylon pero naramdaman nito kung gaano kalakas ang hawak nito sa kanyang likod kaya pinabayaan na lang niya ito. Bigla namang napatahimik ang lahat nung nakita nila ang dalawang nag-imbita sa kanila doon. Dahil nagbulungan bigla ang lahat ay sumigaw ng malakas si Xiao at sinabi na tumahimik muna silang lahat. Nung nakita nito na sumunod naman sa kanya agad ang lahat ay tinawag na nito ang kanilang boss at sinabi na pwede na siyang magsalita. Habang naglalakad papunta sa kanila ay sinabi ni Lee na mukhang ayos nga ang kanilang mga nakuha. Tahimik namang tumingin sa kanya ang mga lalaki at inisip ng mga ito na yun pala ang boss at napansin din nila na mukha pang matanda sa kanya ang iba doon. Ayon daw sa request ng kanilang leader, walang pamilya ang lahat ng kanilang kinuha at walang silang mga problema sa kanilang kalusugan. At ang pinakaimportante daw ay sinigurado ni Robert na malilinis ang lahat ng background ng mga iyon. Habang tinitignan ni Lee ang mga nakapilang lalaki ay tinanong siya ni Xiao kung ano ang kanyang masasabi. Hindi naman na ito nagsalita at nakangiti na lang na tumingin sa kanya at tumango at ang ibig sabihin noon ay pasado ito sa kanya. Dahil doon ay tinawag na ng ating bida si Feng Hao at sinabi na pagpahingahin na niya muna ang kanilang mga nakuha. Siguraduhin daw nito na ipaparanas niya sa kanila kung ano ang matatanggap nilang benepisyo pag nakuha sila sa kanilang team. Dahil doon ay pinabalik na niya ang lahat ng kandidato sa kanilang boss at sinabi na lilipat muna sila ng lugar. Pagkadating nila doon ay nagulat ang mga ito nung sinalubong sila ng napakadaming babae at yumuko pa ang mga ito para batiin sila. Sinabi sa kanila ni Feng Hao na inutos sa kanya ng kanilang boss na dalhin muna sila doon kaya habang wala pa silang ginagawa ay pwede na muna silang mag-enjoy. Hindi naman makapaniwala doon ang isa dahil nakikita lang daw niya ang lugar na yun sa TV dahil libo-libo daw ang rente doon kada araw. Nagulat naman doon ang isa pa at sinabi na kaya pala wala silang nakikitang ibang tao doon ay grabe ito sa mahal. Narinig naman ito ni Feng at sinabi sa mga yun na kaya wala silang nakikitang iba doon ay nire-reserve kasi ng kanilang boss ang buong lugar na yun para sa kanila. Nung narinig yun ng iba pang nandoon ay bigla na lang silang ginanahan at sinabing mukhang sobrang cool ng kanilang magiging boss. Pero, makikita naman natin na kalmado lang sa likod si Waylon at mukhang walang pake sa lahat ng luhong binibigay sa kanila ni Lee. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta na agad ang lahat sa pool para lumangoy at kumalma sandali. Habang pinapanood naman sila ng dalawa ay tinawanan lang ni Xiao si Feng dahil nakita nito na parang naiinis ito. Sinabi niya na parang mga walang modo daw kasing kumilos ang iba sa kanila at nakakaya daw silang makita. Niloko naman siya ni Xiao at sinabi na nakalimutan nito na mataas nga pala ang posisyon niya sa kanilang club kaya ganun ito mag-isip. Hindi naman daw sa ganun pero hindi lang niya maintindihan kung bakit dinala agad nila ang mga ito doon para mag-relax kahit hindi pa nila ito nasisuri ng maayos. Tinawanan naman ulit siya ni Xiao at sinabi na hindi naman talaga maiintindihan ng isang siga na katulad niya kung ano ang iniisip ng kanilang boss kung bakit niya yun ginawa. Dahil tinamaan doon si Feng ay sinabi nito na alam naman niya ito ng konti dahil kasama na niya si Lee simula palang mabuo ang kanilang club. Kung ganun, alam daw nito na merong plano ang kanilang boss kaya hayaan na lang daw nila ito at sundin kung ano ang utos sa kanila. Pagkatapos mag-swimming at mag-spa ay dumiretso naman sila sa kusina para kumain. Hindi na naman makapaniwala ang mga ito nung nakita nila ang lahat ng nakahandang ulam sa kanilang harapan at tinanong kung para sa kanila ba talaga ang lahat ng iyon.
Nung sinabi sa kanila ng bantay na oo ay kinuha agad ng mga ito ang alak at nag-cheers para sa gumaganda nilang mga buhay. Habang pinapanood silang kumain at uminom ni Feng ay iniisip nito na kailangan nga nilang masanay doon. Kailangan daw nilang malaman na pag sinunod nila si Mr. Lee ay mararanasan nila ang mga ganang bagay at pwede talagang mag-iba ang kanilang mga buhay. Pagkalipas ng isang linggo ay makikita natin na nandoon na sila sa binigay ng Eternal Club na tirahan at nagpasarap lang sila doon buong linggo. Sobrang aga pa lang sa umaga ay makikita na doon na nag-iensayo na agad si Waylon sa punching bag. Pagkatapos noon ay dumiretso na ito sa banyo para maligo at pumunta na sa kusina. Pagkababa doon ay meron itong nakitang kamay sa lapag kaya hinakbangan niya ito para hindi niya ito matapakan. Masaya siyang binati ng kanilang chef at tinanong kung gusto ba nito ng steak at lobsters. Sinabi naman ni Waylon na hindi niya yun gusto at kukunin na lang niya ang lagi niyang kinakain na meat buns at soybean milk. Pagtingin niya sa kanyang mga kasama ay inisip nito nag-inom na naman sila kagabi at nagsaya hanggang sa hindi na nila kaya. Bigla namang nagulat si Waylon nung narinig nito ang malakas na mensahe na nagsasabing linisin na nila ang bahay sa loob ng 30 minutes at lumabas agad sa harapan. Dahil doon ay sinabi na ni Waylon na mag-uumpisa na rin sa wakas ang totoo nilang mga gagawin. Habang naghihintay doon sina Feng at Xiao ay nakita nila na ang unang lumabas ay si Waylon. Makalipas lang ang ilang minuto ay makikita doon na nagising na rin ang iba niyang kasama at nagmamadali na silang pumunta doon. Sinabi ng dalawa sa kanilang lahat na napapansin nila na masyado silang nag-enjoy sa lugar na yun. Pero, kahit papaano naman daw ay nakikita nila na gusto talaga nila doon at gagawin naman nila ang lahat ng ipapagawa sa kanila. Nagulat ang iba sa kanila nung bigla na lang tinanong ni Xiao kung alam ba nila kung bakit sila nandoon. Agad naman sumagot si Wei at sinabi na nandoon sila para mag-training at lumaban. Narinig naman yun ng ating bida kaya habang naglalakad papunta sa kanila ay sinabi nito na tama siya. Alam daw niya na matalino ang lahat ng nandoon kaya alam nila na hindi basta-basta ang kanilang gagawin. Ang susunod na gagawin nila ay mas mahirap pa daw sa pinakamahirap nilang naranasan dahil piling-pili lang kasi ang nakakasali sa Eternal Club. Kaya sa mga oras na yun ay hindi pa daw talaga siya ang kanilang boss at hindi pa sila ang kanyang mga empleyado. Pinaliwanag nito na ang kanilang training ang huhulma sa kanila para maging totoong fighters at pagkatapos noon ay bibigyan niya ito ng rankings. Sinabi nito na ilalagay niya ang pinakamagaling sa number 1 at pababa ito ng pababa hanggang sa number 12. Sinabi niya sa lahat ng nandoon na ang naranasan nilang sarap at yaman ay naghihintay sa kanila kung makakapasok sila sa kanilang training. Pero, dinagdag ni Lee na pag mababa ang kanilang rankings ay mas konti ang kanilang makukuhang benefits. At kung sino daw ang mapupunta sa last place ng 3 sunod na beses ay matatanggal at hahanapan na lang nila ito ng kapalit. Kaya, kung gusto daw talaga nila ito ay kailangan nilang gawin ang lahat ng kaya nila simula ngayon. Pwede daw nilang kaibiganin ang kanilang mga kasama pero wag nilang kakalimutan na isa pa rin itong kompetisyon. Alam naman daw niya na mahirap ang kanilang mga gagawin pero wag daw nilang kakalimutan na kaya niyang ibigay sa kanila ang lahat ng gusto nila at ibibigay daw niya ang oportunidad sa kanila na tumayo sa ibabaw ng mundo kasama niya. Sinabi ni Lee na meron siya dong 12 kontrata at sa oras na pumirma na sila doon ay mag-uumpisa na ang kanilang training. Pero, bago sila magmadali ay seryosong sinabi sa kanila ng ating bida na pag pumirma sila doon ay hindi na sa kanila ang kanilang mga buhay. Nung nakita nito na natakot ang iba ay pinaliwanag ni Lee na hindi naman sila nito pipiliting gumawa ng masama dahil meron pa rin naman silang freedom para gawin ang kanilang mga gusto. At kung ayaw naman nila, bukas pa rin naman daw ang bahay na yun sa susunod na 7 araw kaya kung hindi sila pipirma ay pwede muna silang magstay doon hanggang paalisan sila. Pero, pagkatapos daw noon ay babalik na naman sila sa dati nilang mga buhay. Sinabi nito na bibigyan muna niya ang mga ito ng ilang minuto para mag-isip at kung handa na sila ay pwede na silang pumirma. Kung may isip daw nila na gusto nila ang kanyang offer ay hihintayin niya ang mga ito sa loob ng kanilang bus.